record po ng 60 point ilan ba pinakamababang piso po natin sa kasalukuyan ay ito po 60.4 60.4 po piso kada dolyar. Ito na po ang pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar na naranasan po ng Pilipinas. So lahat po ng breaking record na kay BBM na ngayon, kung sabihin nyo, hindi ba dapat matuwa yung mga OFW ba dong? Alam nyo po, hindi naman po lahat ng tao ay OFW. Di ba? Hindi po lahat ng tao ay OFW. Kaya po, tama po yun. Pag kumikita kayo ng dolyar, meaning po niyan, mas malaki po ang palitan. Pero kakainin din po yan kasi kung dito nyo rin po gagastosin, ang kahulugan po ng pagbaba ng piso, mas magiging mahal po yung produkto natin. Bakit po mga bibili natin? Bakit po? Karamihan po ng produkto natin ay imported. Para po tayo makapag-import, hindi naman po natin pwedeng ibili yung ating pong piso. Hindi po yan pwedeng ibili ng direkta ng pagkain o kung ano man yung bibilin mo sa labas ng Pilipinas. Once na lumabas po tayo ng Pilipinas, ang ipambibili na po natin ay dollars. Kaya po, tumataas ang halaga ng dolyar, lumiliit po yung, kunwari, eto na lang kunwari, bumibili kayo ng $1 million worth. Kasi sa ibang bansa naman, pag bumili ka, $1 na eh. Kahit sa China ka pa bumili, dollars pa rin ibibili mo. Okay. Halimbawa po, kayo po ay bibili ng $1 million. $1 million worth. Nung 58 pa lang, ang kinakailangan nyo po, ang ibabayad mo actually doon sa piso, 58 million pesos. 'Di ba? Palagay na natin yung binibilan mo hindi nagtaas ng presyo. $1 million pa rin. Same quantity, same quality, same price. $1 million pa rin. This time, dahil 60 na, ang babayaran mo na 60 million pesos. So, hindi po nagtaas ng presyo na ikaw ay magbabayad ng mas mataas ng $2 milyong kaysa sa dati mong presyo. Sa pamamagitan lang, hindi sila nagtaas ng presyo. 1 million pa rin. $1 million pa rin. Pero, mas malaki na yung babayaran mo ng $2 million. Dahil binibili mo dati yan, halagang 58 lang ang palitan ng piso. So, actually, ang pagbili mo sa kanya ay 58 million pesos lang. Pero dahil kahit hindi tumaas yung presyo, naging $1 million pa rin, dahil bumaba yung piso, 60 million mo na siya bibilhin ngayon. Ganon po yung epekto. No? Bukod pa po dun sa tumataas po ang mga presyo ng bilihin, ayan po, pati po yung dolyar o yung piso natin bumabagsak. Wala ka pong maririnig. Wala po tayong maririnig dyan na solusyon. Wala po eh. Isa lang po ang mindset ng ating Pangulo at ng gobyernong ito. Okay. Iisa lang po yung mindset nila. Lahat ng problema, mamigay ng ayuda. Alam mo, Mr. President, eto po, no? Ngayon tayo may problema. Future tense ka pa rin. Akala ni BBM, pag namigay sila ng ayuda, masaya ng mga tao eh. Tapos, sisiraan na lang ni Auntie Claire. Kaya naman hindi masaya ang tao kay BBM dahil naninira kasi yung mga alipores ni BP Sara. Yang mga tauhan, mga troll ni BP Sara ang problema ng Pilipinas dahil panayan sira nila kay BBM. Hindi po kinakailangan siraan eh. Nakikita po natin na wala po talagang solusyon eh. Tanong ko po sa inyo, ano po narinig nyong gagawin natin tungkol sa Middle East? Hanggang ngayon, wala tayong aeroplano, di ba?
Walang option ng mga tao ron kundi magtago. Ang problema natin kay BBM, present tense yung problema. Present po yung problema natin dito sa Pilipinas. Pero pag nagsasalita po siya, future tense pa. Ngayon tayo may problema, poporma siya ng mga nakashades tapos magtututuro. Lagi-lagi po, ito po nakakabwisit. Ito po magandang alimbawa sa inyo. Pakita ko lang ang mga pormahan ni BBM mga panahon na to. Ito. O, ganyan lagi. Di ba? Hindi po mawawala yan. Naka-shades. Tapos may tinuturo. Ayan, ganyan po ang aksyon ni BBM. May harap sa camera, naka-shades. May tinuturo doon. Ayun o, yun ang solusyon. O, ganyan po. Ganyan po tayo. Yan po yung nakakainis eh. Okay lang po sana kung naghihirap tayo, meron po tayong nakikita na solusyon man lang. Gumana man yung solusyon o hindi, at least meron solusyon. Tignan nyo po, bakit po future tense lagi yung solusyon niya? Sa problema po natin sa langis, alam na natin yan, no? Mamahal ng mga langis dahil naipit po dyan sa Strait of Hormuz. Lahat po tayo, alam na po natin yung Hormuz, kung ano po yung Strait of Hormuz. Diyan dumadaan yung mga langis sa buong mundo. 1/5, 20% na langis araw-araw papunta sa iba't ibang bahagi ng mundo. Diyan nanggagaling. Kontrolado ng Iran. Ano po ang solusyon ni BBM? Marcos Jr. patuloy ang paghanap ng supply. Naghahanap pa lang ng supply. Yan, ganyan. Nakapamewang, tapos ituturo. Yun, tuturo dun, turo dun. Wala po kayong solusyon. Lahat wala pong solusyon. Maghanap pa raw po ng panibagong supply. Kumukuha tayo sa Middle East. Yun po, yung dinadaanan natin. Middle East po tayo kumukuha ng langis natin. Pero, ano po ang alternative natin? Naiipit nga. Tayo po yung naiipitan eh. Yung ibang bansa po, nakagawa na sila. Eto na po, ilang buwan na yan. Ilang buwan na po yung gera. Mag-isang buwan na ba o may isang buwan na? Wala pa rin po, future tense pa rin. Di ba? Wala pa rin tayong, ano po lagi natin naririnig. Hahanapan natin na pinag-aaralan na. Yan po lagi yan, pinag-aaralan na natin. Pinag-aaralan pa lang. Hindi. Unang bungbahan pa lang, meron na kagad solusyon. Binomba yung Iran. Alam mo nang gaganti, di ba? Ano ang solusyon? Ngayon pa lang mag-uusap ng hingi ng emergency powers. Tapos nililin lang pa tayo sa normal. Normal lang daw ang mga presyo, normal. Normal pa ba yan? 130 na yung mga gasolina. Kung ano man. Tinanong ko yung anak ko, magkano ba dati yan? Nakalimutan ko na yung sagot, 60 ba o 50? Ngayon, magwa 100 na yata. Okay. Naghahanap pa lang po tayo ng supply. Ganon din po yung abono. Mas malupit po yun. Siyempre, may mga abono pa po yung mga bansa eh. Yan palang mga abono na yan, yung fertilizer. Galing din po pala sa langis yan. Galing din po sa langis. Yung mga krudo. Diyan din po, kaya diyan din po nagmumula sa lugar na yan. 1/3 ng lahat po ng pataba sa buong mundo. 1/3. Mas matindi pala yung pataba. Diyan pala talaga nagmumula. Again, naghahanap na tayo ng mabibilhan. Naghahanap pa lang. Wala ka kasing alternative eh. Alam niyo po kay Tatay Digong, sabi ko nga, paulit-ulit ako, sabi ko nga, swerte tayo kasi si Tatay Digong,
yung presidente natin nung pandemic. Totoo po yan. Napakaswerte natin. Si Tatay Digong yung ating presidente nung pandemic kasi nakakagawa siya ng paraan. Dito sana nagagamit, Mr. President, dito nyo sana nagagamit yung diplomatic relationship nyo. Before ka naging presidente, very close po si Putin. Si Tatay Digong very close po kay Putin. Very close po kay Xi Jinping. Sabi na sa inyo pag may APEC yung pong mga ginagawa ni BBM na pa-picture po sa lahat. Normal lang po yan, pero hindi po yan yung tinatrabaho ng mga magagaling na presidente. Nakakapag-set sila ng one-on-one meeting sa mga world leaders. Halimbawa po si Tatay Digong, meron po siyang one-on-one meeting with Donald Trump. Meron pong one-on-one meeting with Xi Jinping. Meron pong one-on-one meeting with Putin. Diyan po naghanap sa mga... Kung ikaw po, matino kang leader ka na talagang may pakinabang kang leader. Mga matitinong leader po, yung may mga silbing leader sa kanilang mga pinamumunuan. Yan po ang gawain. Kaya si Tatay Digong, yung mga APEC niya, may meeting with Putin, side meeting. Yun po ang importante. Ito po si BBM, kada atin ito ng APEC, sa pa-picture lang po siya. Nung nakaraang APEC, malupit. Nagnakaw pa. Nagnakaw pa ng pagkakataon para makamayan man lang si Xi Jinping. Wala pong silbi yun. Photo ops lang po lahat yan eh. Pero si Tatay Digong, nung presidente siya, bagamat minamaliit ng marami yung ginawa niya, yun po yun, nakikipag-meeting, nakikipag-forge ng pakikipagkaibigan, ng friendship. Kaya personal po. Personalan. Kaya nung panahon, nung pandemic, nagagamit ni Tatay Digong yung mga personal alliances na yan. Walang nagbebenta ng mga bakuna pa nung simula. Wala pa nagbebenta ng mga bakuna. Pero niregaluhan pa tayo ng milyong bakuna ng China. Masamain nyo na lahat yung sinasabi nyo sa China. Hindi nyo na po, alam nyo po, reality versus propaganda. Dito po tayo sa realidad. Ang China po, hindi nyo na pwedeng burahin yan saan man sa usapan ng politika, ekonomiya, ng buong mundo. Lagi pong parte ang China. Politics, security, economy ng daigdig. Kaya ma-appreciate nyo si Tatay Digong. Napursin niya. Walang pandemic. Nakipagkaibigan siya. Ligtas tayo. May bakuna na tayo yung ibang bansa. Nanghihingi. Alam nyo, sa totoo. Tapos panay-kantsaw lang sila Lenny. Ba't hindi tayo makabili? O ikaw, bigyan kita ng pera. Inuna ng Amerika yung sarili nila nung pandemic. Hindi muna sila nagtinda ng mga bakuna. Para sa kanila lang muna. Sino may available na bakuna? Nakikipag-deal pa siya sa Russia at that time. Natandaan nyo? Gumagawa pa lang tong mga bansa na to. Gumagawa pa lang. Yung mga bansa na to na bakuna. Wala pa namang bakuna nung nagsimula dahil bago yung COVID. Nakikipag-deal na si Tatay Digong. Pag kayo nakagawa ng bakuna, bibili kami, pengi kami. Eto, nagbombahan at lahat. Naghahanap pa kami. Naghahanap pa rin ng alternative. Dito po, very practical yung sinasabi natin. Kung tinuloy mo lang BBM. Kung tinuloy mo lang BBM yung mga ginawa ni Tatay Digong. Kung tinuloy mo lang yan,
nagbukas po yung langis ng Russia. Dati po, pinagbawal ng US. Nakasanction sa amin yan. Lahat ng bibili ng langis ng Russia, isa-sanction din namin. Pero dahil kapos na po ang langis ng mundo, pinayagan na ng US magbenta na yung Russia. Pinayagan na ng US magbenta. Kaibigan natin yung Russia. Panahon ni Tatay Digong, very close. Si Putin tsaka si Tatay Digong. Kung si Tatay Digong ang presidente, bumibili tayo ngayon ng langis sa Russia. Hindi kasing mahal ng neto. Ikalawa, sino po ang pinapayagan lang ng Iran? Kontrolado po ng Iran ng Hormuz. Yung mga propaganda po yan, propaganda lang yan na anytime pwede namin kontrolin yung Hormuz, anytime. Anytime pala pwede nyong kontrolin ng Hormuz, bakit hindi nyo pa kontrolin ngayon? Paano nila makukontrol? Titirahin sila ng missile ng Iran. China lang po ang pinapayagang ng Iran na bumili ng langis at makadaan sa Hormuz. So yung China, tuloy-tuloy po. China lang po. Kung kaibigan natin ng China, baka gusto nyo naman kaming balatuhan dito. Ang dami mo naman binibili. Baka gusto mo namang batuhan kami ng mga ilang milyong bariles. Yan yung ma-appreciate natin si Tatay Digong. Kanino tayo nakapag-deal? Sa mga bansa na napakalalayo. O sige, bumili nga tayo ng langis sa Canada, bumili nga tayo ng langis sa Australia at sa ibang bansa. Ito pa isa. Yung mga kapitbahay mismo natin. Yung mga kapitbahay mismo natin. Ang yayaman nila sa langis. Kung yan ba naman, yan na lang ang kinaibigan mo. Hindi ka na dumayo ng Europe. Pupunta ka sa mga European countries. Ano ba tingin sa atin ng mga yan? Sa totoo lang, ano ba tingin sa atin ng mga yan? Punta ka sa mga European countries. Oh, kaibigan namin yung ganun, oh. Putya, kahit maliliit na bansa ron. Basta may masabi lang na nakipagkaibigan sa atin. Pero hindi siya nakapag-develop ng personal na pakikipagkaibigan sa Sultan ng Brunei. Personal na pakikipagkaibigan sa Indonesia. Sa Indonesia na, alam niyo ba, yung mga tao ron naghukay, siguro balon yung hukay nila, tapos visit na yan, langis na naman. Langis. Sa atin, pag naghukay tayo tubig, meron tayong tubig. Sa kanila, sa bakuran nila, meron silang langis na. Tapos ibebenta nila yung mga nasa bakod lang nila. Ibebenta po nila yun sa mga refinery. Ganun po kadami yung mga langis nito. Bakit hindi tayo kasi nakikipagkaibigan sa kanila? Dayo tayo ng dayo, New York! Puta. Ano ba naman pumunta ka riyan sa mga Indonesia, sa Sultan ng Brunei, pag may mga activity dyan, wala kasing bawal dito sa mga to yung party-party. Di ba? Hindi sila pwedeng party-party na gusto nila ng mga taga-Malacanang. Sayang. Ano ba naman yan? Pansamantala lang mga boss. Bigyan nyo muna kami ng mga langis dito. O pagbilan nyo kami para hindi masyadong mataas yung presyo natin. Kapitbahay na natin yan eh. Mas gusto pa natin yung nagpo-project tayo. Tignan nyo. Nananahimik tayo sa Pilipinas. Ang layo po ng Ukraine tsaka ng Russia. O, kaibigan na natin yung Russia. Thank you very much, Amik. Yun lang. Di ko mabasa yung ni Amik. Badi, mas priority ni Buang Marcos ang frozen asset nila sa US, kaya nagpapa-wet pack siya doon.
Oh, yan ang priority nila, yung mga pansarili. Hindi po yung para sa bansa eh. Ayan lang yung mga Southeast Asia oh. Pwede ka rin naman pumunta. Ang kakilala niya lang sa Southeast Asia, Singapore, kasi manunood ng F1 racing. Pero yung mga bansa ng mga may mga langis sana, kung kaibigan mo sana yung Sultan ng Brunei. Okay. Nakakainis kasi gamit na gamit sana yung mga pinuhunan ni Tatay Digong. Gamit na gamit sana yung mga pagdayo-dayo ni Tatay Digong sa China, pagdayo-dayo ni Tatay pagmi-meeting ni Tatay Digong tsaka ni Donald Trump, pagmi-meeting niya with Putin. Gamit na gamit sana tong mga to. Aanihin sana natin yun. Inaani sana natin yun. Ganun po yun. Kung akala nyo lang na walang silbi yung mga diplomatic relationship na pinuforge ni Tatay Digong nung panahon niya, ngayon po sana tayo aani nun. Aanihin sana natin yun. Wala eh. Wala tayo. Kaya, puwersado tayo nakatunganga. Ngayon, meron pa daw tayong langis. Pag nagtagal, panalangin na lang natin na wag na magtagal. Kasi pag nagtagal po yan, ang kinukunan lang natin dito, ang kukunan lang po natin dito lang po sa mga nanggagaling sa Middle East, sa Strait of Hormuz. Yari tayo, ang mahal po niyan. Promise. Okay.